Tiniyak ng DSWD na sapat ang family food packs na laan sa probinsya ng Batanes. Sa katunayan, magpapadala pa sila ng karagdagang supply nito sa oras na bumuti ang lagay ng panahon sa probinsya. Si Keith Pelotin ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kasabay ng paghagupit ng Bagyong Leon sa Batanes, wala namang patid ang gobyerno sa pag-alalay at pagbibigay tulong nito sa mga mamamayan. Tugon ito sa maagang atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno na paghandaan ang pagtama ng Bagyong Leon bago pa ito manalasa. Itinaas ng Pag-asa sa Signal Number 5 ang Batanes dahil sa lakas ng ulan at hangin na taglay ng Bagyong Leon. Sinabi naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang family food packs na kasalukuyang nasa Batanes na. Gayunpaman, magpapadala pa rin ang DSWD ng karagdagang family food packs at mga tubig kapag bumuti na ang lagay ng panahon doon. Ayon kay DSWD Undersecretary Diana Rose Cahipe, mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa Office of the Civil Defense para agad ma-airlift ang mga pagkain at iba pang tulong sa oras na maaari nang makabiyahe. The moment na ibaba ang gale warning at makalipad po tayo, definitely mag-start na po tayo magdagdag ng mga family food packs sa Batanes. Tiniyak naman ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nakakarga na ang mga relief goods at iba pang supply sa kanilang air assets para maihatid sa Batanes anumang oras. Ang Batanes po kasi maagang nagsasara ang cloud ceiling dyan. So over and above na meron talagang weather conditions that we have to look into. As soon po as it is deemed as flyable po, naka-ready na po yan. Diretso na po yung magre-responde. 7 grupo naman ng National Electrification Administration ang nananatili sa Batanes mula pa noong Bagyong Julian. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, hindi na nila pinauwi ang kanilang mga tao dahil sila na rin ang kakailanganin para maibalik ang daloy ng kuryente sa lalawigan. I gave a directive that the 17 still remain in the island of Batanes waiting for the landfall of Typhoon Leon. At least pag dumating ang Leon, nandun na yung mga equipment na dala-dala ng mga 7 teams na to. Nasa kabuuang 895 million pesos naman ang inilaan ng gobyerno para sa mga biktima ng Bagyong Christine at Leon sa Batanes. Ayon sa pahayag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kasama na rito ang mga kontribusyon mula sa iba't ibang non-government organizations. Nanawagan naman si Batanes Governor Marilu Cayco sa mga Ivatan na huwag munang lumabas ng kanilang mga bahay kung nasa ligtas na silang lugar. Sa ngayon po ay hinihingi ko na huwag muna po kayong lumabas at medyo malakas pa yung hangin. Baka po kayo tamaan ng at magpakatatag kayo, magdasal po kayo na wala na pong bagyong darating sa atin ngayong taon na to. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Kate Pilotin para sa Balitang Pambansa.